Thou shalt make them as a fiery omen in the time of thine anger. The Lord shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them. Their fruit shall thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men. For they intended evil against thee. They imagine a mischievous device, which they are not able to perform. Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy string against the face of them. Sabay-sabay. Be thou Exalted, Lord, in thine own strength. So will we sing and praise thy power. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita, Panginoon. May pamanguna sa aming pag-aaral, puri sa inyo, Panginoon. Another psalm, Panginoon, powerful, basic ang message, but at the same time, Panginoon, napaka-importante. At nagkakulang kami minsan. Kaya palalanan niyo po kami paano dapat magpuri sa inyo. At umawit. At kasama po ang aming buhay doon, Panginoon, paano ang dapat attitude namin meron before you, Panginoon. So I pray, palalanin bawat isa again, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Dami ko naisip na i-preach, kaso negative sana tayo ngayon eh. Minsan mga negative kailangan din natin. Men, tuto, iwasan. Pero na-miss ko yung Psalms. Kaya rito tayo ulit. So basic pero at the same time ay importante. So sino dito ang asal hari? Parang Reyna, Hari Reyna. Good kay Jared. Usually mga bata, di ba? So pero sabi din sa Bible, tayo ay mga hari. Alam niyo ba 'yon? Amen. Parang hindi halata, no? Basahin natin Revelation na lang. Dalawa to, no? Revelation 1. May basa, ready, go. And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Then, ulit pa yan sa 5. Verse 10, sabi naman dyan, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Okay? So, kaya para lang binanggit ko po yan para makarelate tayo sa ating psalm. Kasi po, ito ay Psalm of David. Baka sabihin nyo, siya yan eh. Kaya nagupo, ikaw ba naman hari? Kaya na nga, ikaw na rin hari. Okay? So, yun ang turing ng Diyos sa atin. Kasi nga, ang hari, anak ng hari, hari din. At ngayon, iba, naiintindihan ko, iba sa atin, hindi makarelate kasi nga, gusto, kami, mahirap lang kami. Diba? Kami nga inuutosan eh. Diba? So, pero, yung nga lagi kong pinagpaalala sa inyo, maglingkod tayo sa Diyos ngayon na. Amen? Kasi yun ang pangako niya. Yung maglilingkod sa Kanya, may rewards. Isa sa mga reward dyan po, yung maghahari kasama niya. Ngayon, kaya iba sa atin, kaya hindi natin tayo makarelate, hindi natin ramdam, diba? Hindi natin feel. Dapat alam na natin yan eh. Pero yun nga, kailangan tayong remind. Dahil sa libutan ito nga tayo nga yung parang kawawa. Sabihin mo, ligtas tayo. Parang Lord, parang hindi. Hindi pa natin ramdam sa ngayon. Pero pangako niya, malinaw po yan. Ito lang sa Psalm na to, makikita natin yan, mga kalaban later. Yung mga kalaban natin ngayon, di ba? Minsan yan nagpapahina sa atin eh. Nangaapi, nambubuli. Di ba? Kaya malungkot yung iba sa atin siguro ngayon. Anong problema mo ngayon? Dalas sa mga adult, pera, di ba?
mga bata, pressure, ayan, feelings, kasalanan, di ba? Mawawala yan later. At even now nga, pwede mo malabanan yan eh. Na to the point na parang wala lang. Amen, nakakita kayo ng, actually, pag-usap, kaya mahalo eh, yun sana yung pag-preach ko ngayon sa Proverbs eh. Yung kahirapan, di ba? Eh sabi doon, yung rich man daw, yung riches niya, yun ang kanyang strong tower. Ibig sabihin, minsan hindi siya apektado kahit anong crisis. Di ba? Ganyan yung mga mayaman eh. Ay, tumaas ang ano. Sa kanya ba? Konti lang yun. Di ba? Pero tayo, minsan talaga sobrang apektado. Yan, katulad yan, baha din. Sino ba apektado dyan? Minsan yung mga mahirap, di ba? Pero later, kaya maganda yan, mangarap kayo. Kasi pastor, hindi ko rin maintindihan dati. Ganun yung preaching niya eh. Sabi niya lagi, ang panalangin daw niya, Lord, mahirap na kami ngayon. Sana mamatay kami. Huwag naman kami mamatay na mahirap pa rin. Yun ang laging sinasabi niya. Dahil hindi ko maintindihan yun. Kasi yung ibang mga preaching ng ibang tao, ng ibang preacher, puro ano eh. Parang okay lang, maging mahirap. Di ba? Pag mahirap ka, humble ka. Pag mayaman ka, mayabang ka. Pero pag inaaral mo yung Bible, hindi pala ganun. May balance yan. Kaya yun ang panalangin. Ganun din tayo ngayon. Kaya ang hirap, may sinasabi na siya ng utak, mahirap daw. Ano ba itong sabihin nito? Pero pag binasa mo yung Bible, makikita mo talaga rin yun. At kahit sino pong mga leader, di ba? Napansin nyo, pag preach kayo dito, tumatayo kayo dito, kinikritik ko kayo, di ba? Kung paano magsalita, kung paano mag-isip, di ba? Kung paano din mag-act. Even yan, importante yun eh. So para, again, di lang act pero misa kasi nag-uumpisa doon. Para maintindihan mo kung sino ka. Pag anak ka ng hari, umasta kang anak ng hari. Hindi parang talunan ka, loser. Hindi maganda yun. Hindi maganda. Tulad yan, hindi maganda, di ba? Hello? Luma na kasi ito eh. Hello, check. Yan, parang di tayo anak ng hari ah. Ayan. Ayun, so kaya kaya napupunta pa kami sa Diadem eh. No? Kaya na-observe ko doon, binibigyan ko tips yung ibang ano doon. Para mag-develop din sila. So ayun nga, kasi may nag-preach doon na sabihan ko lang. Hindi siya nakatingin sa tao, nag-preach siya, hindi siya nakatingin sa tao. Doon siya nakatingin. Yung mga kapatid, ayun. So, umpisa ganun kasi ayaw mong tumingin kasi nga, nai-distract ka. Di ba? Kasi nakikita mo iba, inaantok. Di ba? May cellphone pa. Nai-distract ka talaga sa sinasabi mo. Pero sana yan eh. Amen? Amen. Bakit andun ako sa hari lang? Alam nyo siguro yung hari kasi umpisa tayo sa hari dito eh. Pag hari ka, ikaw yung charge. Diba? Ikaw yung mag-uutos. Ikaw magde-decide. Pero, pag hari ka, mataas na ng pressure. Alam nyo ba yung kasi kung pag bumagsak ka, bagsak yung bansa. Ganyan po yan. Pag binabasa yung Bible, maintindihan nyo. Kaya sabi nila sa'yo, kung may makukuha kayo kahit sa anong mga preaching ko, magbasa kayo ng Bible, yun lang. Makukuha nyo yung message na yan, makukuha nyo yung mensahe. Hindi yan, itong Bible, hindi yan na lumang kwento lang. Makaka-relate ka niya, walang bago sabi nga sa Ecclesiastes, walang bago sa ilalim ng araw. Amen. Nauulit-ulit kung may cellphone man ngayon, dati may gadget na rin, dating something na cool sa kanila. Alam nyo ba yun? Kung may modern ngayon, warfare something. Diba? Maraming mga 6th generation fighter na yung mga yun Pero dati may nabanggit doon din kay Uzziah yun Mga engineering and wonders na rin. So, ibig sabihin, kaya basahin niyo yung Bible, please, para sa sarili niyong kapakanan. Amen? So, so iturin niyo yung sarili niyong hari kasi hari, anak na kayo ng hari. So, later yan, hari, kaya hindi madali yan. Later, ikaw naman yung mabibigla ka
ikaw na yung magmamanage ng ganito, ganyan. Kahit yung mga sinong anak na mayaman dito. Wala eh. Imagine nyo ganun. Kunwari ako, may business akong ganyan. Sino mag-manage later niyan? Pwedeng ibang tao, pero madalas siyempre papamana mo yan sa anak. Kasi, anong tawag ito? Inundang mo nga yan para sa kanila eh. Ibang tao may kinabang. Pero nangyayari yun, ibang tao may kinabang. Kasi pag hindi, karapat-dapat yung hindi nag-aral, hindi nagtapat. So, ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Ang ganda na ng pinrovide sa ating path ng Panginoon eh. Yung iba, di pa na-realize. Iba, tinatamad pa. Iba, parang wala pa direksyon. Lutang. Kaya ngayon, yun ang aralin natin. So, number 1, ang title pala natin ngayon is yung tinext ko sa inyo kanina. Yung huling-huling verse, sabi dyan, so will we sing and praise thy power. Okay? Ano yung sayo na so? Ganun. So kaya yung magiging tema na ito for the whole song is how should we sing and praise the Lord. Ganun kasimple, pero again, kaya pag nakikita mo yung mga kulto, ano yung napupuri sa buhay nila, sa religious life nila? Alam mo yung ano yung binibida nila, di ba? So, isa-isay natin, yung Catholic, anong binibida nila? Tinignan ko yung kalendaryo natin eh. So, may Pasko doon, pero ang dami doon, puro kay Mary. So, binibida nila, mga idol pa, hindi naman idol eh, idol pa rin eh. Kalokohan, salungat, immaculate conception, saan nakakita nun sa Bible? Wala nga masyadong pansin kay Mary. Pinagpala siya eh. May amen doon. Ginamit siya ng Diyos. Okay yun. Pero para lagi mo siyang i-front and center ng religion nyo. Tapos puro idol, pinaparada. So negative agad. So yan ang Catholic. Diba? Dinadasalan, pati mga santo. Kunwari. At tapos na natin say niya. Yung mga balita lagi sa Katoliko. Puro paganism. May pista na, kaya traffic na naman ng ano doon. Puro buwisit eh, puro... Iglesia ni Manalo, ano yung binibida niyan? Building. Praise the Lord, ito pala yung building namin. Puro ganun, building. Iglesia ni Soriano. Doktrina kung maring mali. Charity. Ngayon ha, ganyan ang rin, yaman na rin ng mga to eh. Mga kulto talaga yung mayaman eh. Yung mga Calvinist, ano binibida? Ha? Gusto mo rin? Ay, syempre hindi. Ha? Galing na nga tayo dun eh. Ha? Yung Calvinism, puro libro-libro. Yung Bible naman, hindi naintindihan. Kaninang umaga lang eh. Kasi may namatay na Calvinist na naman, nasikat ata yun, hindi ka naman kilala. Hindi, matagal na yun eh. Basta parang negro, black. So, tinignan ko sino ba to? Mga kaibigan ni MacArthur, Disprol. So, kanya-kanyang binibida. Kung yan ang binibida mo, doon mo pinupuri ang Diyos. Eh, nagbasa ba itong iglesia ni Manalo ng ano? Kahit mga Catholic, mga cathedral nila yung binibida niyan. Basically, kung babasahin niyo yan, intindihan niyo anti-reformation na tinatawag nila. Kaya nagpagandahan ng ano yan, kasi nga nag-aalisan yung mga tao sa kanila, lalo silang pang-attract. Aba, ang ginawa nila, pinaganda yung mga simbahan. Yun ang totoo, basahin nyo. At iba naman, walang alam-alam. Oh, dito, ito siguro yung tunay, kasi ang ganda ng ano eh. Ha? So kaya yun ang tema natin ngayon ha. So will we sing and praise thy power. Amen. Hindi tayo magre-rejoice sa kung ano-ano. Yung daling ibagsak, building, personality. Tulad nung, kaya pinupuri nila yun, ganyan na style ng mga Calvinist eh. Praise the Lord sa buhay mo. Anong ginawa nun? Nililito mo yung tao. So kaya tayo mga Baptist na maayos, hindi naman importante kung sino yung tao eh. Minsan nakikilala din, pero hanggang ano lang, kailan may pasa mo agad yan. Hindi ikaw yung hero.
Madalas pag yung mga hero-hero, last week, di ba, hero? May mga hero din ng Baptist, kaso mga Calvinist nga rin. Hindi rin maayos. So kasi tayo, hindi natin tinatay sa sarili natin. Mga gusto nyo, pag namatay ako, meron pa ako dyang bust, alam niyo yung bust, yung ulo. Ganun, okay, parang hindi makalimutan ng tao. Okay na sa akin, hindi makalimutan yung aral. Okay na yun. Kaya yun ang napansin ko talaga, kahit yung mga hindi nila masabing na hindi pinangaral ng salita ng Diyos. Kasi lagi yung marinig influence sa salita ng Diyos. May kumukonta lagi sa mga sikat na personality. At ang dinadala lang nila, salita ng Diyos, okay na yun. Pag naipasa mo yun, papangaral din nila sa ibang generation yun. Kaya ganyan tayo ha. So, paano tayo magpupuri at aawit? Ngayon yung awit dito, obviously yung Psalms is awit. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Importante yung awitan. Hindi lang yung basta para tinatamad ka. Ngayon, maraming bagong hymns. Okay, sabi sa inyo, pwede kayong may maganda, ang dami. Parang di nakakasawa. Pero kahit yung mga luma, classic yan eh. So, pag tinatamad kayong umawit, for example, hindi yung awit na may problema. Amen? So again so will we sing and praise thy power. So, ang kapangyarihan ng Diyos ang pupurihin natin at siya, basically siya. Yun ang sinabi dito, be thou exalted Lord. So, meron tayong mga points dito. Ito. Tingnan natin. Kaya matatawa ka rin sa mga kulto, alam mo, bagsak agad eh. Point number 1 pa lang. Sa totoo lang. Kaya itong mga to, puro pabida lang. Kaya ang daging tanong mo dyan, teka, ligtas ba kayo? Does it make sense na magpuri ka sa Panginoon? Kung ano pang, alam niyo mga Catholic, puro parada, puro papogi, puro pa-engrande, puro pakitang tao. Walang saysay yun. Amen. Hindi ka naman ligtas. Ganun din yung mga Calvino naman yan. Kaya point number 1, sabi diyan, the king, ito nga yung king, si David yan, pero applicable sa atin yan, okay? So, the king shall joy in thy strength, O Lord. So, ina-address niya ang Panginoon hanggang matapos to. And in thy salvation, how greatly shall we rejoice? Or he, parang sinasabi niya third party, pero siya actually yun. Okay? So, point number 1, ano daw ba? Paano tayo dapat magpuri at umawit? By the way, yung gusto ko sabihin sa awitin natin na naman, ha? So, iba sa atin, nasa borderline na, inaalaw ko lang yan. Kasi maganda naman pakinggan, masanda yung message. Ay, habang nagmamature tayo, yan. Nabanggit ko rin ng bass guitar. Parang, mas ano kasi yan sa sanlibutan eh. Pero sa atin, pwede natin gamitin. Talaga, ililimit mo. Ganun naman lahat tayo eh. Yung ating technology, may limitasyon yan. Yung ating music, may limitasyon. Kasi ang gusto natin may taas ang Panginoon, katotohanan. Hindi natin dahil pabonggahan. Kaya number 1, nabanggit ko na kanina eh. Paano tayo dapat magpuri, umawit? Again, yung awit, gagamitin nating parang illustration sa mismong buhay natin. Okay? Kasi parang yung buhay natin, parang umaawit niyan eh. May katapusan, may umpisa, may katapusan, may climax, may ups and down. Anong ganyan buhay? Ganun tayo ha. So number 1, paano? Una, ay dapat ligtas ka muna. Walang sense yan. Kasi sinabi niya dyan eh, in thy salvation, how greatly shall we rejoice? Tama nga naman. Kaya parang napaplastikan tayo sa mga kung sino mga hindi ligtas. Umpisa pa lang. Minsan parang, ewan ko iba, gustong puri ka na, salamat. At kahit paano, Kristiyano sila, hindi sila Muslim. Kasi hindi tayo ganun kababaw eh. Pag may nagparada, kunwari dyan, long hair na Jesus, sino man, kanya-kanya na ngayon eh. Kahit yung mga Pentecostal, isang beses, di ba, na-traffic tayo. Kasi nagkakaisa daw mga born again sa San Mateo, Montalban. May Baptist doon na sumama. Oh. So matutuwa ka ba kasama mo hindi ligtas? At least masyaran sila ngayon. Oo, hindi. Share natin. Ba tayo makikiisa sa kanila? Nakita niyo yun? Kasi ngayon, parang totoo naman, there is strength in numbers, pero saan tayo dapat matuwa? Mas matuwa. At may saysay ba?
Pangatlo pa yung rejoice eh. Pero una dapat ligtas. Hindi ka makapagsaya, ligtas kaya ako. Sige, magsaya lang tayo ngayon. Hindi ka masaya noon, peke yun. Alam niyo siguro yung peking pagkasaya, di ba? Nasa Bible din yan eh. Di ba, may ibang mga peke, layo mga bakla, di ba? Layo natin nabanggit eh. Kunwari, masaya. Kahit minsan tayo may mga taong ganun eh. Ba't ang saya-saya mo sobo naman? So, may iyak ka naman. Eh, paano may tago yung aking kalungkutan? Ayun. Yung gagawin nyo na, kaya minsan okay lang din malungkot. Yun talaga eh. Kailangan maging plastic. Kaya itong napansin sa church natin, hindi tayo gumagawa ng gimmick dito na magmukha lang tayong masaya. What's that about, di ba? So, pero pag ligtas ka, sigurado, kahit anong harapin mo sa lupa, andun yung prospect ng langit. Sabihin, ano tayong mangyayari ito? Mamatay man ng maaga, late. Diba? Mabaril man ako, ano man yan. Langit ka pa rin eh. Kaya yung point number 1, number 2, bilisan lang natin. Sa verse 1 pa rin, sabi dyan, paano tayo mag-aawit at magupuri sa Diyos? Sabi dyan, O Lord, in thy salvation, how greatly shall we rejoice? So again balik tayo sa mga kulto. Kaya pinapalabas ito, mga Pentecostal naman talagang, alam nyo na, magpupuri sa Diyos daw, pakitang tao. Malakasan mo yan! Lit ng sticker niya, lakasan mo yan! Jesus! Jesus! Doon ba yung great? Sa volume ba yun? Parami ang speaker, parami yan ng tao. Pero tama ito ngayon. Tama na yung pananampalataya natin. Tama. Okay. Okay lang ba na, ang saya ko talaga, Lord. Nasa Diyos mo ngayon eh. Sino itong mahinang umawit dito? Iwasan nyo yung gano'n kung masaya. Sino? Prince, masaya ka ba? Ligtas ka ba? Ikaw, Peter? Oh. Salamat. Iba yung nahihiya. Iba yung minsan walang dating. Ako naiintindihan ko kasi minsan wala ngang hindi pa ganun yung pangunawa natin. Minsan hindi pa natin appreciate, hindi natin natindihan. Ano yung advantage meron tayo kumpara sa iba. Amen? Kasi na pinapakita lang nyo, ang dami na, Catholic na gathering niya, no? Ang dami, praise the Lord. Hindi nga ligtas. Ngayon, pag ligtas ka na, paano daw magupuri? Dapat yung pinaka-the best, yun lang yung great. Again, hindi tayo OA. Kasi bandang uli sa katotohanan tayo nagpupuri sa Diyos. Amen? Number 1, get saved first. Number 2, greatly. Number 3, verse 1 pa rin. Sabi dyan, how greatly shall we rejoice. Ang pangit naman nung nagpupuri ka, hindi ka masaya. Gaano ka, ewan naman yun. Ngayon, again, iba sa atin kasi may problema ako, pastor eh. Sino bang wala? Sabi natin, hindi mo kalimutan. Pero ibig sabihin, ang focus mo ngayon sa Panginoon, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka, eh hindi pwedeng hindi ka masaya. Ay, plastic na, iba yung plastic kasi nga pag na-realize mo eh. Point number 1, ligtas ka. Number 1, again kailangan ligtas ka. Very basic, pero napansin nyo, na-miss ng marami yun. Kaya nga iba parang naaasar na eh. Ano na yung Calvinist na kausap ko? Mag-ano na tayo, Calvinist. Sabi ko, mag-ingat kayo sa mga Calvinist. Ano yan, heretic yan. Sabi, ba't nandito ka? Winawarning ko iba eh. Ganun sa Catholic. Si Bisa, pag walang boses na mag-warning, paano na? Kaya yung baptist ngayon, na-miss yan eh. Hindi nila alam, party yan ng ministry. Party yun, hindi mawawala yun. Hindi pwede sabihin na puro positive. Magpuri lang sa Diyos. Hindi mo i-address yung kasinungalingan. Hindi bayaan mo na, hindi pwede pabayaan. Party yun eh. Party yun. Kaya nga dito lang sa psalm na to, makikita natin mamaya eh. Yung point natin sa mga kalaban, mas marami. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ang title ulit natin, So Will We Sing and Praise Thy Power. Number 1, get saved first. Number 2, greatly. Huwag natin titipirin yung bagay na hindi dapat tipirin.
Pagpuri sa Diyos, again, kung kaya lang, tayong one day millionaire. Pero todo natin. And then number 3, rejoicing. Para tayong magpupuri, aba, masaya. Paano pag hindi nga ako masaya, pastor? Ayun, tingnan mo rin, anong problema? Yun ang normal, yun ang dapat. Masaya dapat, nagpupuri. Hindi ka masaya, tingnan mo bakit. Diba? Either, iba naman ha, sabi nga sa inyo, sino bang malungkot, mahirap o mayaman? Ha? Ang ganda ng tuwa ko pang nakikita ko si Richie. Siyempre, mga bata eh. Walang pakialam yan. Masaya lagi yan. Positive ang outlook sa buhay ng mga bata eh. Kaya yung mga bata, ay mga medyo adult na, siyempre kasi tayo nag-worry, di ba? Para sa kanila. Naintindihan ko rin, minsan tayo ay, di ba, bothered. Pero again, pwede mong kalimutan muna yun. Sa Pilipinas actually, walang namatay sa gutom daw halos eh. Umaapaw po yan. Yan ang problema ng karamihan ngayon. Paano hintong kumain. Sabi ko, isang tinapay lang ako. Merienda. Kasi sobrahan na tayo eh. Saan tayo doon sa Rejoice? Ganun din, dito na tayo. Kung pabimahin mo yung problema mo bukas, parang nabaliwala yung, di ba, parang nag-church ka para ma-dishearten yung katabi mo. Tingnan yung katabi mo. Di ba, tiwala, di ba, papasok tayo sa tiwala sa Diyos. Kung nagtitiwala ka, naligtas ka, hindi ka mabayaan, kung may problema man, malalagpasan yon. Walang dahilan para hindi ka mag-rejoice. At tingnan mo rin yung mga past victories. Yan ang isa sa mga magpapaanat sa atin para tayo maging masaya. Dati kala ko, wala na. Bigla nga ngayon, buhay pa ako. Masaya pa ako, malakas pa ako, kumpara sa yung bagyo nga eh. Hindi tayo nautuwang bumaba kasi may tinamang iba eh. Kaya anyway, nakakatuwa kasi at least hindi tayo binaha. Next time ulit, di natin alam. So naman gusto kong point dito yun. So walang dahilan para tayo hindi mag-rejoice. At again, naalala niyo si Nehemiah. Isa sa mga kwento po doon, si Nehemiah mismo, taga-serve siya ng di ba? Kaya natakot siya doon eh. Yung iba kasi di alam to, pero yung mga pastor alam yan eh. Kasi nag-alala siya doon eh, natakot siya. Kasi malungkot siya. Hindi siya pwedeng ganun sa harapan ng hari. Nakakuha niyo yun? So kaya nga madalas example dyan sa Jollibee. Jollibee talaga, no? This message is brought to you by Jollibee. Ini-instruct sila doon. Doon minsan iba, hindi rin ganun, di ba? Pero instruct sa kanan dapat masaya. Hello ma'am, hello sir. Have a jolly week. Jolly morning. Yung sa McDo, sinasabi nila. Kahit may problema yun, kahit pagod na yun, jolly evening po. Kasi hindi magandang tingnan yung taong, di ba? Problemado. Lalo na kung magpupuri ka pa. Tapos kung ano yung sinong mahal mo dyan? Mahal na mahal talaga kita. Parang di ka masaya, nakita mo yung mahal mo. Lalo ang Diyos. Amen? So paano tayo magpupuri? Una, dapat ligtas ka, dapat masigaw mo ba tawag doon? Masigasig at masaya. Basic, no? Doon na tayo sa iba. Paano tayo aawit magpuri sa Panginoon? Verse 2, sabi diyan, thou hast given him his heart's desire and hast not withholden the request of his lips. Sa Tagalog. Kaya daw dapat siya magpuri kasi humingi siya, binigay niya yung gusto mo. Okay? O, tama na mag-reduce tayo. Pero anong point natin doon? Not withhold the request of his lips. Paano tayo dapat magpuri? Pasalamat. Mamaya yun. O, pwede rin. Pero bago ang pasalamat, bago ibigay sa'yo, prayerfully expecting in faith. Yan ang point natin. Kasi nga naman, nabanggit ko na kanina eh. Yung anak ko, ang pangako ko sa kanya pag
Ay, nakatapong, kunwari, may cellphone siya, kunwari, ganun. Nakuha? Okay. Tapos, paano magiging tapos yung mag-aral ka, di ba? Nag-e-expect ka na. Hindi yung pipilitin mo yung nakakasal yung mga ganong bata, no? Yung parang may utang ka sa kanila, parang may patago. O, nasa yung cellphone mo? Nasa na yung ganyan ko? Putusan kaya kita. Di ba, subukan yung gawin sa Diyos yun. Alam mo, mahal na mahal. Maling-mali yun. Ganon din sa magulang mo. Di ba, sa trabaho, ganyan din eh. Kala mo naman, mababa na sweldo, tagal ng promotion, Di ba? Ang baba naman ang grade ko. Sino ba hindi nag-aaral? Expect mo sa ganun, ng cellphone. So kaya dapat prayerfully. Ibig sabihin, ikaw yung nangihingi. At nag-expect ka rin in faith. Ibig sabihin, kasi hindi ka magiging masaya eh. Katulad nga yung mga whiner na tawag doon po doon, mga reklamador. Hindi masaya yung buhay na ganun. Sinabing whining. Ang sisi lagi sa ibang tao. Gobyerno kasi. Nanay ko kasi, ganyan. Hindi tayo dapat ganun. Mabibwisit sa iyo ang Diyos, di ba? So nakakuha ulit, dapat ligtas ka, anak ka ng Diyos. At pag magpupuri ka, dapat great, rejoicing, and then prayerfully expecting in faith. Kasi parang ganito yung gusto ko sabihin pala kanina, paano kung walang tiwala sa akin? Hindi mo naman gagawin yan eh. Diba? Ako mismo, di wag. Di wag, parang, kahit saan yan, pag ganyan, ang hirap sa trabaho. Kaya mga ano dyan, sabihin, dapat excited tayo, ngayon tayong ganyan. Hindi naman eh. Patay na. Ang hirap. Hindi naman ako papasa eh, huwag nila ako mag-aaral. Yung mga ganyang bata, ang hirap manage nun. Ito pwede, no? Encourage mo lang, makita mo na pwede tayong magtagumpay. Amen. Kasi nakita mo na yan sa iba. Ngayon akong ganito, dati ganyan din ako. Ngayon, okay naman. So encourage, pero lalo na sa Panginoon, kasi sa Kanya lahat yan. Ulit-ulit tayo, pero very basic, pero yun talaga yun. Pag ang isang mananampalataya, hindi na nag-pray, hindi na nag-expect, wala nang tiwala sa Diyos, ang hirap na nun. Pag ganun na yun. Pinag-pray ko ganyan-ganyan, hindi nangyari. Anong sagot doon? Either hindi sa'yo, may ibang bibigay sa'yo yung Diyos, totoo yun eh. Kasi hindi tayo pwede lahat, top 1 eh. Pwede ba yun? Hindi tayo lahat yung gustong komunista, ganun eh. Kaya binibiktima rin sila ng mga mas loko-loko sa kanila. Yun ang totoo. Number 4. Ano pa? Ito na yung medyo basic to eh. May basa nyo ka pa? Ready, go. For thou preventest sin with the blessings of goodness. Thou settest a crown of pure gold on his head. Ako muna. He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days forever and ever. Kayo. His glory is great in thy salvation. Honor and majesty hast thou made upon him. Ayun, so para tayo magpuri dapat, mga blessing yung binanggit, di ba? Pag yung prevent test pala, no, sa Bible, sa King James, ibig sabihin niya parang nauunahan ka. Ulit-ulit din sa Bible, prevented me. Ibig sabihin, inunahan ka, in-overtaken ka. Yan ibig sabihin yan eh. Ano ibig sabihin nung na-overtaken ka ng blessing? Parang mangangailangan ka ngayon, meron na agad. Amen. Saya ng ganun, di ba? Yun ang gusto naman talaga natin. Nabanggit kanina yung pera. Yun ang very basic na example talaga eh. Or, may sakit, hindi ka tinablan, di ba? Kaya may exam, pero nag-aral ka pala, naintindihan mo, hindi nakakopya. Ano ba? Ano yung mga blessing na yan? And settest a crown of pure gold on his head. So obviously ito yung pinaka-obvious dito yung hari nga eh. Pag hari ka, may crown ka, yung crown parang yung nagpapakita sa iba na ikaw yung ruler. No? So blessing yun.
Naalala nyo, pero kinonsensya pa nga siya ng Diyos kasi may kulakuhan din si David. Kung naalala nyo yung kwento, di ba? Pinaalala sa kanya prophet Nathan niya, ito yung ginawa ko sa iyo, ito yung ginawa ko sa iyo. Ang daming blessing niya. From rags to riches. Hindi lang yaman, authority. Ang daming privilege ni David. Pero nabanggit nga kanina, tayo din eh. Isa sa mga napatunayan ko sa ministry, kahit sa paglaban sa false doctrine, alam mo, panalo na agad tayo. Alam niyo ba yun? Yung iba matakot kasi, paano pag magaling siyang, twist ng Bible? O di, arali. Kaya hindi tayo hirap. Kasi, kahit ano pang mangyari, ito yung style dyan pabasa mo lang sa kanya minsan. Parang masabing yan? Basahin mo. Tingnan mo kung anong interpretation mo, word for word. Siya mismo, kahit ano, Calvinist. Yung challenge sa akin kanina Paano mo nasabi nga? Sabi daw, ang Diyos daw, pinili na kaya ng Calvinist, pinili na daw sa... Sige, nasan yung verse na yun? Hanapin mo. Sige, tingnan mo yung context. Nasan dyan yung sinasabi mo? Paisa-isayin mo sa kanya. Kung medyo kinakabahan kayo. Lulutang at lulutang na rin yung mali na yun. Yung sasabi ko sa iyo, again, pag, hari ka na, sige, hari, sa ano mga problema ng hari. Bukod sa ibang nation, minsan sarili lang niya Naalala ni Solomon, ang panalangin niya, wisdom. Kasi minsan, kahit wala kang kalaban sa labas, yung nasa loob, problema mo rin Nag-aaway-aaway yung mga tao, di problema mo yun. Diba? So, anong kailangan mong tulong doon? Wisdom nga. Pero, paano pag china-challenge yung authority mo? Nangyayari po kahit saan. Pero pag yung authority mo nanggagaling sa Diyos, at alam mong hindi siya yung pinilit mo. Itong politiko kaya magulo yan, ganyan yan legalities. Kaya si Marcy daw, inakusahan ng ganyan. Hindi ko alam, totoo. Siguro. So, yung gusto kong sabihin, Police ba yan? Yung nag-akusa sa kanya. Ano bang akusasyon sa kanya? Rape. Tindi, no? Anyway. So, madali lang point. Anong point dito? Di focus at the blessing. Ganyan tayo dapat magpuri. Kasi again, di ka makapag-rejoice. Nakapokus ka sa problema. Diba? Yung kahapon na, nag-aalangan pa rin ako, pero kailangan tayo mag-support Minsan, encouragement sa kanila din yan Tsaka may bago tayong alam nyo na. So, salamat doon. Blessing yun. So, iba daw mapupunta sa support. Supportan natin iba. Kasi para, ang hirap din. Missionary ka. Amen? Maganda na ikaw yun. So focus on the blessing. So, makakapagsaya ka at makakapagpuri ka ng karapat-dapat. At katanggap-tanggap. Kasi pag nagpupuri ka, puro ka problema. Nagpupuri ka ba ng lagay na yan? Parang ganun Wala kang tiwala. Or, gusto sabihin ka pala kanina iba, kaya hindi makapagpuri kahit blessed na sila. Yung mga mayaman, nagpupuri ba sa Diyos yan? Yung iba, pero bakit? Kasi ang taas naman expectation sa Diyos minsan. Lord, gusto kitang purihin kaso yung may sasakyan ako, 3 lang Hindi pa luxury car. Simbakol lang mukha niya kasi nakatingin sa ibang tao Yung mga ganyan Diba, nakakapag-aral lang sambakol pa, ang hirap naman mag-aral Mas mahirap din mag-aral. Ipasa mo lang yan. Ayos, pinaka the best mong kaya mo. Maglingkod sa Diyos, ganun din. Kasi nakikita ko yung kalagayan natin. Dito. Iba, kasama natin, nagpapagawa. Naiinggit ba tayo? Minsan naiinggit din ako Saan ba kumukuha ng pondo itong mga to? Minsan naiisip ko rin yun. Ayoko na, baka kay Abante pala yun. Hindi ko rin gusto. Pero nakikita ko din kalagayan natin sa kalagayan ng iba naman. Yung iba, hirap nga rin.
Nga, pwede natin sina Pastor Michael, talagang hindi sumasagot kasi nga wala rin daw signal eh. Ituloy mo yun. Papadala kita dyan. Nasaan ka na? Wala rin. Kasi tinamaan daw tayo mas bati. So, blessed pa rin tayo. Yun sinasabi ko dito. Kung di ka magtitingin sa blessing ng Panginoon, titingin ka sa problema, hindi ka makapagpuri. Naaasar pa sa iyo yung Panginoon. Parang di mo nakita yung blessing, nakatingin ka sa problema. Amen? Number 1, get saved first. Number 2, greatly rejoicing, prayerful, expecting faith. Focus on the blessing at verse 7. For the king trusted in the Lord, and through the mercy of the Most High, he shall not be moved. Again, ang hari, ang daming ano niyan. So, minabasa niya yung Bible. Puro ganun ang problema ng mga hari, di ba? Sasakupin kami. Paano yan? Mas marami sila. Paulit-ulit. Ano sinasabi sa atin nun? Ganun din tayo minsan. Ang daming exam, ang daming problema, ang daming gastos, ang daming... Anong dapat natin gawin para makapagpuri tayo sa Panginoon? Kaya minsan yung nagpapawit dito, hirap na eh. Yun ang dahilan kasi nga doon minsan. Wala tayong tiwala minsan. At inutos sa atin po yung mag-praise the Lord. Alam niyo ba, paulit-ulit? O bakit pag-aawitan yung kailangan pilitin? Kasi nga, minsan may something hindi tayo nagtitiwala. Kaya point number 5, paano tayo aawit? Firmly trust in the Lord. Firm. Alam niyo, firm. Kaya pare, may kanta tayo ngayon, he shall not be moved. May problema, doon pa rin. May problema, doon pa rin. Amen. Kaya isa mga sign talaga yung lumalago yun. Kasi dahil makikita yung iba doon, iba wala na. Nakakalungkot lang, iba doon naman. Yung anak nga, yung umaten, yung siya, hindi na. Isip-isip ko lang, matitisod din to pag nagkataon, di ba? So huwag kayong patisod din, di ba? Sinong walang magulang dito? Amen? Huwag kayong matitisod din. Huwag kayong maging katulad nila. Kasi ang hirap yung iba, kaya hirap bumalik. Minsan nahihiya na rin. E pag wala ka doon, mas mahiya ka, di ba? Tulad niya, anak mo nasa church, ikaw hula. Anong sinasabi mo doon? Ikaw na lang, parang pauto ka, parang ganun eh. Baliktad. Ngayon paghari ka, lahat sa'yo nakahintay yun. Kasi kaya, anong gagawin natin? Ano yung kwento sa sa Bible? Lahat sa kanya nakatingin nun. Anong gagawin natin? Ikaw mami eh. Kaya sa Diyos sila tumatawag. Wala kang ibang tatawagan. For that king, ayaw ko pa nagtiwala. Kaya ang point natin, firmly trust the Lord. And through the mercy of the Most High, he shall not be moved. Hindi yung nagtitiwala ako, pero... Ay, wala na akong hindi na ako mag-church. Na-move ka na nun. Kaya kahit sa soul winning. Kaya mahirap yan. Alam mo, yung mga kasinungaling, andyan yan eh. Yung iba, tigas ng mukha. Yung iba, sinungaling pa. Kaya ang hirap, di ba? Pero din again, hindi pa rin kasi hindi naman na-expect ng Diyos sa atin, sagutin natin lahat ng tanong. Amen. Kaya nga, aralin mo yung basic. Pero mas maganda yun, mas makakatulong ka. Kung the more na alam mo, yung material mo, di ba? Andun yung pag-ibig, andun yung paghahanda. Tulungan mo siya. Pero kung hindi ka pa rin mamumove. Ang hirap pag dito tayo na move. Ibig sabihin, sa pagtiwala sa Diyos, may Diyos kaya, patay na. Ano yun? Kaya ko ba to? Every Sunday, soul winning pa Sabado, aral. Kaya ko kaya to? Baka hindi na, i-adjust ko. Ganun yung iba eh. Ina-adjust yung hindi dapat adjust. Baliktad. Yung iba nagdadagdag na ministry pa. Yung iba mag-iisipan pa. Kasi hindi nagtiwala. Amen. Doon nag-uumpisa yun. Hindi ka makapag-rejoice. Minsan iba na, umaawit naman. Paano masabi yung isang tao nagtitiwala? Minsan madalas, kaya nasabi dito, he shall not be moved. Pag may problema, diyan nagkakaalaman. Kasi pag wala masyadong problema, di ba? Ngayon kung doon ka sa kalagayan na yun, pinagpala ka ngayon, gamitin mo na yan.
para ma-preserve ka ng Panginoon. Sakaling dumating yon, malakas ka na. Or, iba naman, ganito ko na, ikaw yung mayaman ngayon. Ang ginagawa ng iba, pang matalino ka, invest mo sa tao. Okay? So, hindi mo naman masyadong ganun kasi pag pera na rin yan, tiwala, kailangan mo i-manage. Pag waldas ka rin, alam mo na. Hindi ka rin napagkatiwalaan nun. So, yan. So, very basic po to, pero pag may time na para kang nililiglig, hinayanig ng problema, tiwala ka sa Panginoon. Yan, yung team natin ngayon, magpuri ka sa Panginoon. Huwag mo sabihin na hindi ka makapagpuri kasi may problema ka, kasi ang problema hindi nawawala. Amen. Second to the last. Ito na yung mahabang verses. So, 8 to 12, ang tema dito, mga kalaban ng Diyos, no? So, ako na lang, sabi dyan, thine hand shall find out all thine enemies. So, pansin nyo kalaban to ng Diyos. Sabi ni David, o tayo, Lord, hahanapin mo, makikita mo lahat ng kalaban mo. Thy right hand shall find out those that hate thee. So, may galit pa sa Diyos? Amen. Dami, di ba? Kaya nga itong mga agenda nitong mga kitang-kita mo yan hindi lang sa balita, sa society natin. Anong kailan lang, nag-soul winning tayo, si Daddy daw. Pinipigilan ba naman? Anong ginagawa mo dyan? Mabuti alam na rin ni Daddy kasi ako nangyari na sa akin yun. Kalmado ka lang. Wala kang talo dyan. Salamat sa Pilipinas kahit paano. Walang batas against mag-twist ng gospel. Amen. Pwede mong isampal sa kanila yan, pero huwag mong babastusin na. Ibig sabihin, talo agad sila, tanongin mo lang, ano pong masama dito? Ano problema po? Ano pong, ha? Ako na ano ako dyan, kasi tinatawag po siya eh. Nagagawin dito, may nag-soul winning dito. Sabi ba naman sa akin, kasi yung mga kinakausap mo, mga bata, ngayon, kung ayaw nila, pwede naman silang tumanggi. Andiyan nga, sige, pag nakita mong pinipilit ko yan, oy, makinig ka dito. Itong mga excuse nitong mga to ginagawa mo yung tama, haharangan ka. Amen. Alam, dami nating kalabang ganyan. Even tayo, nabanggit ko nga kanina sa bansa natin, sa mundo ngayon, salamat, Christianity, pinakasikat daw, in a way, totoo yun. Pero yung mga kulto, hinahadlangan tayong gawin yung dapat nating gawin. Ipa-flood nila yung tao ng mga kasinungalingan. May kasama totoo, pero may kasama. Kaya ito yung point dito Napansin nyo? Thine hand shall find out. And then mamaya sabihin, thy hand shall find out. Alam nyo yung find out, di ba? Sabihin nun, minsan hindi madaling makita, pero dahil Diyos yan, at tayo din, gusto natin, kung alam na Diyos lahat ng bagay, syempre gusto natin malaman. Anong gagawin ko dito sa Lord? Talagang may mga iglesia ni Manalo, iglesia ni Soriano, sikat na sikat, praise the Lord din daw sila, ligtas din daw sila, pero hindi sigurado. Anong gagawin ko? Paano ko malalaman kung punong-puno ng kasinungalingan? Paano ko malalaman alin ang kasinungalingan sa hindi? At sikreto po yan. Alam niyo siguro espionage, yung mga spy-spy. Ano yun? Matindi yan. Ibig sabihin, kahit sa church, may mga sinasabi niyang creep in and unawares. Sabihin, magpapamember dito, against pala sa salita ng Diyos, bakit nasa church, naghahanap ng mali, ng time na mag-strike siya. Ganun ang mga spy. Yung talagang spy. Tawag nila, may sleeper cell pa yung tinatawag yung mga yan. Ibig sabihin, talagang itatanim nila sa bansa mo. And then, kunwari, normal na tao yan, later, pag nakaposisyon yan, saka titira. Ganyan po yung ganun din sa churches. Yung mga hudas dyan. Kaya, isa sa mga niwa-watch out ng pastor. Hindi madali yan. Para kang detective na lahat na Anti-terrorist, lahat na, gagawin mo yan. Para lang magpatuloy yung gawain ng Diyos. At yung doktrina, sinabi niya sa Bible pa. May, kahit Baptist, hindi ibig sabihin Baptist, tama lahat, hindi ganun. I-watch mo yung sinasabi niya, yung pinipreach. Diba? Iba, hindi na King James, bakit? Sinong perfect na? Wala daw perfect na Bible. Ha?
Anong Bible nagsabi nun? Hindi mo alam kasi wala kang perfect na Bible sa'yo. Hindi mo masabi. Nag-gets niyo ba yun? Kaya tayo lang yung makakapagsabi ng perfect ang Bible. Kung merong perfect na Bible, sa ngayon, na pwede mong hawakan. Amen. Yung topic namin sa fellowship namin ng ano eh. Kasi nakakaawa po yung mga kabataan. So nakakita nyo? Anong point natin dito? Bago natin tapusin yung ano, hanggang 12. Expect deliverance from the enemies. So again nga, pag spy yung kalaban mo. By the way, nag-ano tayo, di ba? Yung Games of the General. Sino yung malakas doon? General, pero yung spy matindi kasi pero magaling siya dapat. Magaling ka mag-handle. Kasi kaya kang anong private, di ba? Laro lang namin. Pero to yun eh. Sino makakaano sa spy? Kahit dito, lagi sabi sa inyo, kunwari, paano ko malalaman na itong ay infiltrator? Kayo tatanungin ko. Amen. Kasi sa akin, ang front niyan, syempre, the best foot forward yan. Ibig sabihin, maayos, spiritual kunwari. Pero kayo makakatrack niyan. Ano sabi sa'yo, pastor? Sa akin, sabi ganyan eh. Di ba? So, ganun yun. Kaya, ang sasabihin dito, yan, so, paano ka makapagpuri kung takot ka? Diba? Baka may spy dito, baka bumagsak na lang yung building. Ang hirap nun. Pero ang salamat dito, kahit maraming kalaban, ito yung sabi ng Bible. Malalaman niya yan sa verse 8. Verse 9, thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger. Ibig sabihin, paparusahan ng Diyos yan. Kasi isa sa mga style po nila para ma-dishearten tayo, di ba? Magyayabang pa yan. Yung mga yung mga Katoliko, mga sulpot, ganyan lang yung mga banat yan eh. Mga burn again. O yung ang dami nila, ikaw na-dishearten ka na. Iniisip mo, ba't di pa parusahan ng Diyos ta ngayon? Sinabi niya na rin yun eh, may time yan. Kasi sabi niya, in the time of thine anger, the Lord shall swallow them up in His wrath, and the fire shall devour them. Hindi ka ba kontento, no? Pinapangako na ng Diyos, yung kalaban niya, isang araw, husgahan niya. Ano, hindi ka ba magtitiwala? May problema ka talaga dun. Hindi ka makapagpuri sa Diyos kasi wala kang tiwala eh. Mas takot ka sa kalaban mo eh. Oo, may kalaban nga tayo, kaso kaya ng Diyos yan. Kung na, find out niya, may parusa sila. Ano pa? Their fruit shall thou destroy from the earth. Ano niyan ba yun? Yung fruit niya, siyempre, mga anak-anak nila, and their seed from among the children of men, uubusin daw ng Diyos. Ngayon, hindi pa mangyayari ito fully, perfectly sa panahon natin ngayon. Pero later, di ba? Yung pinag-aralan, kaya nauna yung end time sa atin dito, millennium, yung 78th year na Daniel, and then millennium, and then sa langit, new heaven and new earth. Ano sabi doon? Wala nang kasalanan, wala nang kalaban, wala na, ubos. Amen. Kahit magparami ngayon yan, may time na uubusin ng Diyos yan. O bakit di ka magtiwala sa Diyos? Ba't ka takot? May kalaban ako, may kalaban. Hayaan mo lang, labanan mo. Kalaban pala eh. Kakampi mo ang Diyos. For they intend evil against thee, they imagine a mischievous device, which they are not able to perform. So, ang ganda ng focus dito, napansin nyo, ang kalaban talaga natin, yung kalaban ng Diyos. Napansin nyo, they imagine mischievous device against thee. Yung una, for the intended evil against thee sa Diyos. So kaya kalaban natin to kasi kalaban ng Diyos. Ngayon yung iba na, alam nyo na yung ating di ba, anak ng demonyo, anak ng Diyos. Hindi pa na, so dapat malinaw sa atin yun. Hindi natin kalaban yung kulto. Kalaban natin yan, yung aral, yung mga leader. Kaya yung mga taong naloko, sana matulungan natin. Sana makita nyo yung mga pagkakaiba niyan, ha. You know what's yan. So pag kalaban ng Diyos yan, kalaban natin yan. So parang sinasabi din sa verse 11, kaya lalaban, papausahan ng Diyos yan, kasi nga, ang gusto nila masama sa Diyos. So, siguraduhin natin yun, nakalaban talaga. Again, member ng Catholic, Mormon, ano man yan. Eh, kung bata pa yan, hindi naman niya pinili yun. Okay? Alamin natin kung sino yung kalaban natin, yun ang kalabanan natin. And, kahit nakapangyarihan pa yan, expect deliverance from the enemy. Ito nga, tapusin natin sa hanggang verse 12, sabi dyan, therefore shalt thou make them turn their back when thou shalt make ready. Doon muna tayo, no? So, paulit-ulit pa sa Bible, ang sabihin, turn their back.
Tatalikod. Ano yung sabihin nun? Tatalikod sila. Hindi depend. Sa madalas ginagamit sa gera, ha? Aatras! So, alam mo, ako, again ha, ito sa doktrina, dito pinalakas ng loob ang Diyos ko, dito pinalakas ng Diyos ang loob ko. So, mahihain ako dati, parang ganyan. Every occasion, nagtiwala ako sa Diyos at malinaw, inaaral ko sa salita ng Diyos. Kahit minsan, intimidating po yung mga yan, ang gagaling mag-English. Yung pala, copy-paste eh. No, kahit mga Catholic minsan, pansinin nyo, yun at yun ang mga sagot niyan. Hindi sa Bible. Kung may nagtanim sa kanila nun. Kaya pag nasagot ng malinaw, salita ng Diyos, sinong tatalikod ngayon? Sinong tatakbo? Sila tatakbo. Amen. Eh dati, bata ka lang, di ba? Pero solid. Natutunan mo talaga, salita ng, at alam mo, salita ng Diyos yun. Eh napaatlas mo yung isa, napaatlas mo na naman yung isa, napaatlas mo na naman yung isa. So parang nabubuo sa experience mo na makapangyarihan ng salita ng Diyos. And therefore, expect mo na agad yun, back out din yung mga yan. Hindi yan makakatagal. Pag gamit mo salita ng Diyos, kaya nga iwasan mo rin na itaas lang yung sarili mo. Ito, mapipilit natin ng malaki, makungutang tayo dito para magmukha tayong tunay, no? Style ng mga di ba? Makakapit tayo kabante, magmukha tayong sigurado yung wag tayong gano'n, pero pag pinakita ng Diyos ang glory niya, kung paano kaya dinideliver, doctrine, kahit anong challenge, umaatas yung kalaban, lalo kang magtitiwala. And when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them. Sa Tagalog, bakit daw sila atras? Kasi ang Diyos hinahanda na yung mga basically mga katotohanan niya at arrows. Kaya yung ano ko pag natin nakausap kasi ng fellowship na na UJ tsaka yung kapatid ng asawa niya si Juan, mabait na tao. Kasi syempre medyo kulang pa, di ba? Kasi sabi ko ba, siniran ko ng bala ba? Dati may bala ka eh. Bakit ka King James? Basta, yan ang sabi ni Pastor eh. Hindi ka pwedeng ganun. Mga tanga nun. Dapat alam mo rin exactly. Amen. What we believe and why we believe it. So yun yung parang araw mo. Sino daw naghanda? Sabi dito, ang Diyos na naghanda. Totoo naman. Kasi pag inaral ko yung lahat ng bala ko, nakita ko na hinanda ng Diyos, ginamit niya ibang tao, at nakita ko, wow, sakto yan ah. Hindi ko alam yun, hindi ko kayang i-search yung sarili ko lang yun. Ganun din kayo. Ngayon, pag nakita mo yun, ay, umatras yung yung pari ah. Hindi nga nakipag ganun. Kahit Soriano, taatras yan. Paingayin lang yung mga yun. Kaso nasa impyerno na eh. Di ba? Kahit ministro yun, yung mga munta ka sa ministro namin. Hindi ako pupunta dyan. Kung sakali, papuntahin mo dito. Kaya hindi tayo debate. Ikaw mismo, may ministro ka, ganyan. Ikaw, alamin mo yung paniniwala niya, sasabihin ko sa iyo, ikaw mag-decide. Gandang huli, ganun din naman eh. Ba't mo kailangan magpagalingan? Hindi naman papatalo yan. Di ba? So, sana nakuha nyo yun na marami tayong bala. Ang Diyos na nagbigay. Parang yung gera ngayon. Puro gera kasi ngayon eh. Kaya pabidahan yan. Sinong magaling? Sino nanalo ngayon sa Ukraine? Sabi nila, Ukraine daw. Pero magagaling din eh. Pero actually, may nagpapabala kasi sa kanila. Pag wala nagbigay ng bala doon, ubos yun. Eh, sino nagbigay ng bala sa atin daw? Anong bala natin? Ang iksi naman yan eh. Hindi ko pa nga alam eh. May mga weapon na minsan maiksi, nag-expand. Alam niyo ba yun? Mga usong mga rocket daw ngayon, yung mga nakalimutan ko yung tawag. Pero bawal daw yun eh. Isang rocket lang. Kasi pag isang rocket lang, pag tumama dito, yun lang yun. Eh kung nagtago yung iba dito, nakalimutan ko yung tawag, pero iba sumasabog. Bago mag-impact dito sa sabog, ubos. Iba pa yung nuclear. Alam mo, gano'n na salita ng Diyos eh. Pag in-expound mo pa yan, sapol din yung iba. Aralin mo lang kung paano. Gano'n na mga gamit eh. Alam mo, kahit may tangke ka, di mo alam kung paano gamitin. Taniman ka lang ng mine, kaya ng javelin.
Ano ba yung mga ganun din. Ngayon, kahit palakihan sila, may impress ba tayo sa palakihan? Tanongin mo, ligtas ba kayo? Importante ba yun? Of course! Anong tanong yan? Ay, hindi alam yun. Hindi mo alam. Hindi mo sabihin hindi malalaman. Hindi mo alam. Ligtas ka. But against the face of them. Yun nga, again, yung picture dito, harapan niya pag laban, di ba? Parang, isa, sinda ka yan, mukha pa lang eh. Ito lang tayo, parang na, pag soul winner ka, huwag ka may sindak dyan. Amen. Alam mo rin yung bala mo. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo. Kasi pag yung bala mo, supot, yung palpak, yung mga balang ganun eh, di ba? Walang magagawa yan. Tapusin na natin. Ngayon, ulitin ko ha, paano tayo magpupuri at aawit sa Panginoon? Dapat una ligtas tayo. Then of course, greatly magmuntipi rin. Sa awit, sa ayos ha, by the way. Ang awit kasi maganda at ang buhay natin, pag sumusunod ka rin sa pattern or sa parang kanta nga, iba, okay yung lakasan mo, pero aralin mo yung nota rin. Mas nahihirapan ako basta, makukuha mo rin yan, ilang milyon mong gawin yan, ilang beses mong gawin yan. Yun ang ng music eh. Ilan ba yan? 4 ba yan? Rhythm, harmony, melody, harmony, yun nata rin yun eh. Timing, rhythm din yun, tempo, yun din yun. So lahat yun nakakatulong. So sa pag-worship natin sa Panginoon, ganun din, sabi nga, di ba, kunwari, ang galing mo magsalita. Di naman totoo, nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Ang galing mag-praise. Ito, soul winning tayo, di ba? Amen? Amen! Kailan ka uli nag-soul winning? Ano yun? Nag-praise na nga ako eh. Ito ba yun? Ito sabihin yun. Ito, maraming ganun. So, greatly rejoicing, prayerfully expecting in faith, focus on the blessing, firmly trust the Lord, and then expect deliverance from the enemies. Ang mga pagpuri. Last, be thou exalted, O Lord, in thine own strength. So, puro lakas to. Tinaas, lakas, sing, praise, and then power na naman. Diyan tayo matatapos. Ngayon, paano tayo dapat magpuri sa Diyos? By the way, pupurihin mo ba yung natawa ko sa Amerika talaga, mga ewan eh. Di ba, nauso yung, ang gagaling din ng mga nagagawa ng meme eh. Itong mga kaliwa, basically, mga bakla, di ba? Yan Disney. Alam niyo ba yung nangyayari ngayon sa Disney? Ang gusto nila ibida, mga babae, mga bakla. Ngayon, nag-backfire sa kanila. Kasi sino ba namang tao gustong makinig? Ay, bida yung bakla. Kasi pitatama rin, anong klaseng kwento yan? So, hindi tayo mahilig dyan. Pero, still, may basic ng mga tao na gusto, siyempre, sino bang hero, for example, yung front and center dapat, kahit sa church. Gusto mo, babae. Diba? Hindi yun gusto yung babae, gusto yung mag-submit yan. Excited yan, kinikilig yan. Ay, lalaki yan, lalaki. Diba? Meron din babae ngayon, pero minority yan at hindi bagay. Yun ang totoo. Lalo na magbakla, iba na yun. Talaga. Ang gusto nila ngayon. Nag-backfire sa kanila, lugi sila ngayon. And then, pati mga inaalaw nila yung di ba? Mga transgender, lalaki, magkukumpit sa babae. Siyempre, dapat equal eh. Paano nag-equal yun? Pinaglaban nila yan, bandang huli. Ang tanga naman natin, ba't nilang ginawa yun? Wala nang gana ngayon yung mga tao mag-Olympics. Sinong tanga ngayon? Di ba? Kaya sabi ko, paano mapurihan ng Diyos, by the way, yun nga, pagandahan ng church, pag gumawa rin kayo ewan. Padamihan, marami kayong ewan. Di ba? Kung marami ang Katoliko, marami kayo sa impyerno. Hindi rin maganda. Ang dali nyo ibagsak. So kaya kung itataas natin ang Panginoon, paano natin siya tataas? Ikaw yung gagawa. Lord, itataas kita.
papayaman ako, papalakihin ko to, at magkukunwari kami, nag-rejoice. Hindi rin siya may tataas doon kasi nakikita niya, anong ginagawa mo? Nakita niyo yun? So, kung itataas at matataas siya, di mo siya pwedeng itaas na sarili mo lang. At puro pakitang tao lang. Paano tataas siya pitaas? Bidaw isa ulo in thine own strength. Kasi malakas na nga siya. At paano niya pinakita yung lakas niya? Sige nga, pwede naman ubusin lahat to eh. Alam niyo ba yun? Sinabi ng Panginoon niya, pinahataw siya. Ba't niyo ako iniiyakan? Sabi, kaya ko namang lipulin lahat yan eh. So, paano gustong maitaas ng Panginoon sarili niya? Sa kanyang lakas. At paano nga, ang role natin doon? Pabayaan natin siya. Hindi. Yung lakas niya, alamin natin kung saan siya malakas. Ang gusto niya, again, aralin natin to. Then doon siya makikita kung paano siya may tataas. Again, hindi naman siya mamamatay eh. Hindi natin siya kailangan tulungan. Doon kung kailangan mo dyan, gatas, ano, hindi nga kailangan eh. Amen. Ano, kailangan palakasan ng boses? Hindi rin. O paano? Saan malakas ang Diyos? Sa lahat ng bagay, pero nawala kayo sa salita niya. Amen. Diyan din nabanggit dito, pero yun kasi yung yan talaga ang Panginoon eh. Pag inobserve mo yung mga kalaban niya, doon sila talo. Kahit magkunwari sila na praise the Lord, di sila kunwari, hindi sila malakas sa salita ng Diyos. Amen. Kunwari lang. Sino man gusto sa atin kunwari lang? Mga bata, gusto inuuto kayo. Una, okay lang yan kasi bata pa nga eh. Pero habang lumalaki yan, ayaw nilang inuuto sila. Niloloko mo ata ako nanay eh. Oh. So kaya ngayon, kung paano natin tataas ang Panginoon, dapat alamin natin ang lakas niya, salita niya, doon natin siya purihin. At papasok na naman yung ating music type dyan. Alam mo, pag nagtitiwala ka sa music type ng sanlibutan, ano sinasabi mo sa Panginoon doon? Parang, Lord, parang kulang pa yung katotohanan? Kulang pa ba yun? Kulang pa ba yung may maayos naman na rhythm? Hindi, Lord, kailangan dapat malakas. Ganun ang ano niya, bentahin ng mga yan. Mas napapuri si Jesus dahil lakas ng kawitan natin. Marami kami at nakataas ang kamay natin. Mga baptist namin, dapat nakataas. Bakit? Ewan ko. But spiritual nga siya eh. Nakita niyo yun? So the more na katotohanan ang hawak natin at taglay natin at napangaral natin, doon exactly siya na pupuri. Lagi sinasabi sa inyo, birthday ko. Yes, bad birthday ngayon. Paano ako matutuwa sa inyo? Kung anong gusto mo, pastor, bibigay namin. Ano ba gusto ko? Diba? Nakita niyo yun? So, masarap, maganda yung mga token. Okay din yun, nakakatuwa din. Pero bandang huli, hindi. Hindi naman tayo ganyan eh. At lalo na papakita pa sa iba. Ito nga pala regalo sa akin. Nako. Kaya natuwa ko by the way sa diadem natin. Nag-ano sila, nag-respond sila. Sabi nga sa inyo eh. Doon ako natuwa. Sabi ko, okay ah. Nag-respond sila. Kaya binigyan ko sila ng panibagong next steps. Sana sa atin, wala namang, hindi na tayo mahuli. Amen? Yung maaga pa lang dito eh. Ano yan tayo dito? Manifestation niya kung anong klase tayong Kristiyano. Pag excited tayo, maaga tayo. Minsan, pero mas maganda. Maaga, handa, makikinig, natututo, ina-apply. Hindi na kailangan regaluhan ako, saya ko na nun. So, naintindihan ko rin talaga minsan matagal. Pwede tayo mag-invite. Yan, medyo naging solid na tayo. Ito na yung ating attendance ng 2024 eh. Okay, hindi tayo mahiya. Pag nag-solwin, invite, excited. Para hindi lang sila naligtas, ano ba? Magpalain din sila. Tuloy-tuloy ang blessing. At gagamitin din sila ng Panginoon later, parang kayo. Kaya makapagsabi, kung ginagamit kayo ng Panginoon, di ba?
Ayun, so sabi dyan, the king shall join us then. Hindi, ito pinaka talaga dyan eh. Itaas natin ang Panginoon sa kanyang lakas. Awit tayo. Isa yung awit na yan, pero ganun din sa ating personal, sa buhay natin. Amen? So, medyo minak ko lang yung mga, okay din yun actually, gupunin tayo sa Panginoon na may, pero ang pinaka-pinaka niyan, sa katotohanan, sa kanyang salita. Ayan, yung ginagawa natin, memorize, salita ng Diyos. Yan talaga yan. Bukod sa nakakatulong sa'yo, magtitatalino ka pa, may kilala mo pa siya, may kilala mo sarili mo, may tataas siya kasi yun yung kaulayaw mo. Ibig sabihin, hindi yung sanlibutan. Nagawin natin ngayon, gala naman tayo. Minsan. Pero pag ito, panay-panay ka, nagbabasa ka ba na ibang libro, okay lang, pero ito, huwag mo kalimutan. Ito yung the best, ito yung pure kasi. Ito yung tataas din natin. Hindi yung mga Calvinist, kung ano-ano libro pinagtatataas eh. Para palaki yan ng library. Alam mo naman. Ito ang basic, hindi mo alam eh. Mamalaking pa yung library. Ito library na rin to eh. 66 books to eh. Amen. Man, so shall we sing and praise thy power. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray, yung buhay namin ay parang isang awit, Panginoon, na nakakapuri sa iyo dahil ito po ay masigasig, andun yung kasiyahan, andun yung pagtitiwala, panalangin, expect, Panginoon, may kalabang kami, yes, nagtiwala din kami na ito ililipulin nyo, hindi man ngayon, sa tamang oras, Panginoon. Ngayon din kami, Lord, ay din namin yung kalakasan, malakas kayo sa lahat ng bagay, pero nakita namin mas malakas kayo, at yung minamanifest yung Lord, yung salita, katotohanan, that's enough, more than enough, Panginoon. Pero again, maging malakas din kami doon, Lord, turuan yung bawat isa. Hindi lang in the surface ng aming learning, patalinuhan lang, paramihan lang ng alam, no. Yung actual application, Panginoon, at saan to applicable, hindi namin, Panginoon, magtiwala kami sa inyong compass din, turo kami sa tamang landas, Panginoon. Love po, Lord, again, may mapupurihan, as always. Walaan nyo na namin fellowship, ang aming kakainin, Panginoon, basta niyo po ito, Lord, ang kalakasan ng bawat isa. At sa katawan ng Brother James, Panginoon, magpalain niyo siya. Gamitin, Panginoon, mga pagkain mamaya. Bible quiz, Panginoon, mahalin namin to, Lord. Seryosohin. Tingnan namin, Panginoon, ano yung mga sinasabi niyo, Lord, sa mga details ng aming pinag-aaralan. Salamat po, Lord, again, kayo malulati, kayo mapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.